Ano nga ba ang posibleng mangyayari kung tuluyang lumala ang isang amphibious invasion, isang komplikado at napakalaking yugto ng kasaysayan na ilang taon na lang talaga ang layo? Sa pagitan ng 2027 at 2030, nagkakaisa ang maraming intelligence agencies, military analysts at mga matataas na opisyal ng Armed Force. Ito na ang tinatawag nilang window of maximum danger para sa Taiwan. Dahil sa kombinasyon ng klima, politika at mga pangyayari sa reyon, kasabay pa ng edad ng kasalukuyang leader ng China na si Xi Jinping, talagang tumitindi ang tensyon. At linawin natin na hindi lamang ito ang usapan ng isang limitadong pag-atake. Ang tinutukoy dito ay isang buong opensiba mula sa People's Liberation Army ng China, isang puwersa na halos walang kapantay kumpara sa Taiwan sa halos lahat ng aspeto ng lakas militar. Sa punto na ito, hindi na ang tanong ay kung may kakayahan nga ba ang China na gawin ito. Ang tanong dito ay kung kailan. Hayagan ng sinabi ng mga opisyal ng China na ang reunification ay talagang hindi na maiiwasan. At sa harap ng banta na ito, nahaharap ang Taiwan sa isang malupit na pagpili. Maganda para sa isang digmaan na ganap ng paglaban, gaano man ito kagulo o kasuklam-suklam, o mabura bilang isang soberanong bansa sa loob lamang ng ilang linggo o buwan. At kalimutan na ang ideya ng last-minute diplomatic solution, dahil hindi doon nagmumula ang kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay inuhubog sa battlefield, na matagal bago pa pumutok ang unang bala. Sa ngayong araw na ito, susuriin natin ang 10 sa mga agarang taktika na kailangang ipatupad, paunlarin, at pag-usapan ng Taiwan hindi para manalo kundi para makaligtas. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Mine every road with EFP and anti-tank mine. Ang unang dapat maunawaan ay ganito. Ang isang pagsalaki ng China ay magsisimula sa dagat at himpapawid. Ang mga amphibious assault troops ay bababa lamang sa ilang piling beach na angkop para sa paglapag. At mula roon ay usad sila sa limitado at madaling hulaan ng mga kalsada at highway patungo sa mga pangunahing sentrong lungsod. At gaya na rin ng binibigyan diin ng ilang analis, dito mismo magsisimula ang tunay na kitilan. Ang strategy ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga barikada o paglalagay ng mga anti-tank hedgehog. Ang tunay na layunin ay magasik ng ganap na kaguluhan sa mga daang papunta sa malalaking lungsod ng Taiwan. Dito pumapasok ang EFP o Explosively Formed Penetrators. Hindi ito simpleng improvised explosive device. Ang mga sandatang ito ay sadyang idinisenyo upang butasin ang makakapal na armor. Sa sandaling sumabog, ang isang concave na copper plate ay magiging tunaw na metal projectile na bumabiyahe sa hypersonic speed na kayang tumagos sa baluti ng mga tangke at armored personnel carrier na parang mantikilya. Imagine mo na lang ang eksena, isang armored convoy ng puwersang Chinese ang umaandar sa highway, kampante sa kanilang kalamangan. At pagkatapos, biglang isang pagsabog sa gilid ng kalsada ang sumisira sa unang sasakyan. Habang ang jet ng nagbabagang metal ay tumatama at dumudurog sa mga kasunod na tangke, ang buong convoy ay naipit, lantad sa paligid at madaling pinupulbos ng mga ambush. Ang taktika na ito na ginamit ng mga insurgent sa Iraq laban mismo sa Amerikano na may nakamamatay na epekto ay kayang pabagalin ng pag-usad ng Chinese forces. Bawat kilometro ng daan ay nagiging impyerno habang unti-unting nauubos ang kanilang logistic at reinforcement mula pa lamang sa mga unang oras ng pagsalakay. Number 9. Create a Foreign Legion or Higher Elite PMCs. Maging malinaw tayo, hindi sapat ang bilang ng veteranong tauhan ng Taiwan upang harapin ang China sa isang mahaba at nakakapagod na digmaan ng attrition. Mataas ang quality ng kanilang professional na hukbo, subalit malayo ang agwat sa dami kung ihahambing sa kalaban. Kaya naman ang solusyon ay kailangang maging pragmatiko at napatunayan na ito sa kasaysayan at ito ang bilhin ng karanasan. Dapat agad lumika ang Taiwan ng sarili nitong foreign legion at hindi ito usapan ng mga karaniwang volunteer o mga idealistang naghahanap ng laban. Ang tinutukoy dito ay ang pag-akit ng mga veteranong mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga dating member ng French Foreign Legion, US Ranger, British SAS, mga veteranong mandirigma sa Ukraine at iba pa. Ito ang mga lalaking taon ang ginugol sa tunay na labanan. Bigyan sila ng maayos na sahod, citizenship at malinaw na layunin. Hindi lamang sila lalaban, sila ang magasanay sa mga puwersang panlaban ng Taiwan at mangunguna sa mga pinakamapanganib na mga operasyon. Bilang dagdag o alternative, maaari ring isagawa ang malawakang pagkuha ng mga private military company o PMC, mga unit na buo na, disiplinado, at handa nang i-deploy anumang oras.
Kakailanganin ng hindi bababa sa 2 taon upang tuluyang maisama ang mga puwersa na ito sa doktrina ng depensa ng Taiwan para makabisado ang lupain, makabuo ng maayos na command and control at magpagalaw ng mayroong coordination. Ang mga professional na ito ay talagang hindi lamang mandirigma. Sila ay mga force multiplier, mga taong kayang magsanay ng libo-libong sibilyan sa guerrilla at resistance tactic. At sa huli nga, ito ay usapin ng pagbili ng oras at karanasan sa mga pinakamataas na level. Number 8, total military mobilization of the Taiwanese population, Israeli style. Ang depensa ng isang isla hindi maaring iasa lamang sa regular na hukbo. Kailangan ito ay maging isang ganap na pambansang pagsisikap. At para dito, kailangan tularan ng Taiwan ang modelo ng Israel na kung saan ang bawat citizen, lalaki man o babae, ay bahagi ng makinarya ng depensa ng bansa. Hindi ibig sabihin nito na lahat ay direktang lalaban sa frontline. Subalit lahat ay mayroong ambag mula sa medical assistance, paggawa ng sandata at FPV drones, paghahatid ng supply hanggang sa logistic at support operations. Upang maisa katuparan ito, kinakailangan ng radical reforma sa kasalukuyang conscription system ng Taiwan, pahabain ng service, higpitan ng pagsasanay, at gawing mas seryoso ang paghahanda. Ang bawat malusog at angkop na citizen ay dapat makatanggap ng basic military training, paggamit ng armas, first aid, urban guerrilla tactic at sabotage. Pagkatapos ng aktibong serbisyo, sila ay papasok sa active reserve na mayroong regular na retraining. Sa oras ng pananakop, wala ng sibilyan sa traditional na kahulugan. May mga doktor, engineer at technician, subalit lahat ay may nakatalagang papel sa labanan o suporta. Ang isang bansang mayroong 23 milyon na katao ay kailangang maging hukbo ng 23 million resistors. At kahit na tila hindi ka panipaniwala, 5% lamang ng population na ito ay katumbas na ng mahigit 1,150,000 mandirigma na halos sapat na upang makapagtayo ng seryosong pagtutol laban sa China. Ito ay lumili ka ng isang malalim na strategic dilemma para sa China. Paano mo sasakupin at papaupain ng isang teritoryo kung saan bawat gusali ay maaring maging kuta at bawat tao ay mayroong potensyal na mandirigma? Ito ang doktrina ng arms doctrine na itinutulak sa sukdulan. Ang isang malinaw at mas bagong halimbawa nito ay ang Ukraine. Subalit kahit yun ay kulang pa kung ihambing sa kung paano ganap na immobilize ng Taiwan ang kanyang populasyon. Hindi lamang para lumaban, kundi para tumulong sa lahat ng aspeto ng digmaan. Hindi ito maliit na usapin, ito ay talagang kritikal. Sa kasalukuyan, talagang hindi kayang payagan ng Taiwan na sa oras ng pananakop ay tumakas palabas ng isla ang mga kabataang malalakas at may kakayaang lumaban. Ang tanging pagpipilian ay manatili at ipagtanggol ang bayan gaano man ito kahirap. Maaaring kakaiba pakinggan, subalit yan ang reality ng digmaan. At kung nais nilang panatilihin ang kanilang kalayaan, kailangan nilang ipaglaban ito. Number 7, massive purchase of air defense. Ang unang bugso ng pagsalaki ng China hindi magsisimula sa mga barko, magsisimula ito sa mga missile. Libo-libong ballistic at cruise missile ang sabay-sabay na papakawalan mula sa lupa, dagat at himpapawid na tatama sa mga airbase, pantalan, command center at critical infrastructure ng Taiwan. Kapag nawala ang kontrol ng Taiwan sa mga himpapawid sa mga unang oras pa lamang, tapos na ang digmaan bago pa ito magsimula. Dahil dito, ang malawakang pagkuha ng air defense system ay hindi na option, ito ay usapin ng pag-iral. Ang Patriot PAC-3 missile ang hiyas ng sistema na ito, na kayang humarang ng ballistic missile at mga advanced aircraft, subalit hindi ito sapat. Kailangan ng Taiwan ang isang layered air defense katulad ng modelo ng Israel. Ibig sabihin nito, long-range system tulad ng Patriot, mid-range system gaya ng NASAMS, short-range system tulad ng Avenger, at manpads gaya ng Stinger. Malinaw ang aral mula sa Ukraine. Ang air defense ay isang digmaan ng ubusan. Kailangan ng daang-daang kung hindi man libo-libong interceptor upang manatiling epektibo. Mas mahalaga pa rito, ang mga sistemang ito ay dapat marami, mobile at kalat sa buong isla. Alam na natin na marami ang tiyak na masisira sa unang yugto ng mga pambobomba ng China. Ang mga nakapirming missile batteries ang magiging unang target. Kaya dapat silang palaging gumagalaw upang makaligtas sa initial strike at manatiling tunay na banta sa Chinese Air Force sa buong takbo ng labanan. Number 6, massive FPV drones unit. Pinatunayan ng digmaan sa Ukraine na ang isang FPV drone na nagkakahalaga lamang na humigit kumulang $800 na pinapilot ng isang sundalo, voluntaryo at kahit isang sanay na sibilyan ay kayang magwasak ng mabibigat na armored vehicle
at mga unit ng infantry. Ito ang sukdulang anyo ng asymmetric warfare. Kailangan lumikha ng pamahalaan ng Taiwan ng isang pambansang programa para sa combat drone na susuporta sa malawak ng community ng mga drone enthusiasts at sa lokal na industriya ng teknolohiya. Dapat magtayo ng mass production workshop na kayang gumawa ng 10,000 FPV drone bawat buwan. Kailangan na may mga 3D printer na nakakalat sa mga basement at secure location upang matiyak na hindi kailanman hihinto ang production. Ang mga drone na ito na may dalang explosive payload ay magiging bangungot ng mga puwersang Chinese at malaki ang ibabagsak ng kanilang moral. Imagine mo, dumarating ang mga Chinese amphibious unit sa dalampasigan. Pagkatapos, imbis na artillery ang umatake, isang kawan ng libu-libong kamikaze drone ang sumasalakay. Pinapilot ng mga sibilyan mula sa mga apartment at karatig burol. Ang bawat tangke, bawat transport vehicle, bawat command post, lahat ay target. Ito ay isang napakababang gastos, subalit napakataas na epekto na depensa, decentralized, kalat-kalat, at talagang halos imposibleng tuluyang puksain. Number 5. Anti-ship capabilities and kamikaze naval drones. Upang masakop ang isang isla, kailangan mo munang tumawid sa dagat. Ang Taiwan Strait na may lapad na humigit kumulang 180 kilometers ang magiging pinakamahalagang larangan ng labanan. Ang misyon ng Taiwan ay gawing libingan ng Chinese fleet ang kipot na ito, subalit talagang napakahirap gawin sa reality. Nangangailangan ito ng malawakang puhunan sa dalawang kritikal na larangan, anti-ship missile at naval drones. Mayroon ng mahusay na anti-ship missile ang Taiwan, tulad ng Hsing Feng 2 at 3, subalit kailangan pa nila ng libu-libo. Kapag inilagay sa mobile at camouflage launcher sa buong baybayin, makakabuo ito ng isang pader ng nakamamatay na apoy. Subalit ang tunay na innovation, muling hango sa karanasan ng Ukraine, ay ang kamikaze naval drone, gaya ng Magura F5 na ginamit ng mga Ukrainian. Ito ay maliliit na unmanned vessel na may dalang daang-daang kilo ng pampasabog na maaaring pakawalan ng sabay-sabay upang atakihin ang mga landing ship at kanilang escort. Ang mga ito ay murang gawin, mahirap matukoy at talagang madaling isakripisyo. Ang pagpapalubog o pagkakapinsala ng kahit malaking bahagi lamang ng invasion fleet bago pa ito makarating sa baybayin ay nagbibigay sa Taiwan ng mga pinakamalagang yaman sa digmaan. At ito ang oras. Oras para mag-reorganize at maghanda sa mga susunod na yugto. Ito marahil ang pinakamainam na chance ng Taiwan para bumili ng oras. At kung hindi ito magagawa, malamang na bumagsak na ang isla sa loob lamang ng ilang araw o linggo, depende pa sa bilis at tindi ng kilos ng China. Number 4. Massive tunnel line, never before style in Gaza. Huwag na tayong magpanggap na hindi mangyayari ito. Bobombahin ng China ang Taiwan na parang walang bukas gamit ng artillery, mga missile, guided bomb, drone, kamikaze weapons, at lahat ng kaya nilang ipukol. Ang doktrina ng China ay saturation. Anumang nasa ibabaw ng lupa, mga base militar, command center, imbakan ng supply, ay tiyak na pupulbusin. Sa ganitong uri ng apoy, iisa lang ang paraan para mabuhay. Bumaba sa ilalim ng lupa, malalim, matibay at organized. Kailangan simulan ng Taiwan ng isang malawak at agresibong programa ng tunnel construction, kahalin tulad ng nakita natin sa Gaza. Subalit hindi sa antas ng gerilya, kundi sa pang-industriyang sukat at quality. Ang kailangan ay malalawak at magkakaugnay na underground tunnel network sa ilalim ng mga pangunahing lungsod at mga strategic location. Ang mga tunnel na ito ay hindi lamang mga kanlungan, sila ay mga ugat ng digmaan. Dito ligtas na gagalaw ang mga tropa at supply. Dito ay lalatag ang underground hospital, bomb-proof command center, at pinakamahalaga, dito manggagaling ang mga biglaang opensiba. Maaaring lumitaw ang mga resistance unit mula sa mga lihim na lagusan, umatake sa isang Chinese patrol at muling maglaho sa ilalim ng lupa. Eksaktong taktika na ginamit ng Hamas laban sa Israeli Defense Forces. Sa ganitong paraan, ang urban combat ay nagiging isang 3-dimensional nightmare para sa mga mananakop mula sa itaas, sa lupa at mula sa ilalim. Number 3. Offensive intelligence on Chinese capabilities. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga kaaway na hindi mo lubos na nauunawaan. Dahil dito, kailangang agarang paigtingin ng Taiwan ang kanilang intelligence operation upang magkaroon ng malinaw at updated na larawan ng tunay na kakayaang opensiba ng China. At hindi ito simpleng pagbibilang ng mga barko at eroplano. Kailangan nila ng human intelligence sa loob mismo ng People's Liberation Army upang malaman ang kanilang mga plano, moral, kahinaan at intelligence sa problema. Kailangan nila ng SIGINT para ma-intercept ang mga communication at maunawaan ang command and control doctrine ng kalaban. Kailangan din nila ng GEOINT
high-resolution geospatial intelligence para masubaybayan sa real-time ang galaw at deployment ng mga puwersang Chinese. Mahalaga ang malapit na pakikipagtulungan sa mga Western intelligence tulad ng CIA, subalit hindi sapat ang umasa lamang sa iba. Kailangan magkaroon ng Taiwan ng sariling matibay at independent intelligence capability. Kasama na rito ang pag-compromise sa Chinese intelligence, pagbili o pag-recruit ng mga asset, at pagkuha ng mga critical na information tulad ng aling mga beach ang planong paglapagan, sino ang mga mamumuno sa opensiba, at saan mahina ang supply chain ng kalaban. Ang ganitong information ay talagang kasing halaga ng ginto. Ito ang magpapahintulot sa depensa ng Taiwan na maging proactive, hindi reactive, at maaaring makapagliligtas ng libu-libong buhay at napakalaking kagamitang militar na kung hindi ay masasayang sa mga hindi kinakailangang labanan. Number 2, create a maritime logistic corridors. Ang isang isla na walang supply ay isang islang hinatulan na ang pagkatalo. Susubukan ng China na magpatupad ng ganap na blockade laban sa Taiwan upang sakalin ang kanilang kakayahang lumaban. Kapag naubos na ang fuel, bala at pagkain, kahit ang pinakamatapang na hukbo ay babagsak sa kalaunan. Kaya naman ang pagbuo at pagpapanatili ng isang logistic corridor ay hindi lang mahalaga, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Hindi ito maaaring maging isang karaniwang ruta ng merchant ship na madaling palubugin. Kakailanganin nito ang kombinasyon ng iba't ibang paraan, mga submarine para sa lihim at covert deliveries, mabilis at mabigat na pinoprotektahang transport ship, at isang matibay na naval escort na malamang ay manggagaling sa US at mga kaalyado nito. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine kung gaano kakritikal ang bukas sa supply chain. Ang dahilan kung bakit nakapaglusad ng counter-offensive ang Ukraine sa loob ng maraming buwan laban sa Russia ay dahil sa border nila sa Poland, na kung saan mahigit 90% ng tulong militar ay dumadaan. Kung wala ang mga yon, talagang iba ang magiging takbo ng digmaan. Dapat magsimula na ngayon ang Taiwan na makipagtulungan sa kanilang international partner upang planuin at i-rehearse kung paano mapapanatiling bukas ang logistic corridor na ito, sa kabila ng tuloy-tuloy na banta mula sa Chinese Navy at Air Force. Subalit muli, talagang mas madaling sabihin ito kaysa gawin. Subalit kung wala ang lifeline na ito, ang resistensya ng isla ay talagang mayroong takdang oras. Kahit gaano pa katindi ang laban, kailangan kumain ng tao at kailangan lagyan ng bala ang armas upang magpaputok. Number 1, first tier anti-drone and electronic warfare capabilities. Isang bagay lang talaga ang malinaw. Dominante ang China sa production ng FPV drones. Mula sa mga kamikaze drone, reconnaissance unit, improvised bomber, hanggang sa mga drone na may thermal vision at automatic target tracking. Alam ito ng China, alam din ito ng Taiwan at malamang ay matagal na. Sa oras ng isang pagsalakay, aasahan ng malawak at sabayang deployment ng mga drone swarm mula sa China. Hindi ito usapan ng daan-daan, ito ay libo-libo o posibleng daang-daang libo, na idinisenyo para sa mga precision strike sa mga tiyak na target o literal na manghuli ng mga sundalo isa-isa. Kung hindi ito masasagot ang Taiwan gamit ang pinakamodelong technology, anumang trench, sasakyan, bunker o grupo ng sundalo ay madedetect at mawawala sa loob lamang ng ilang segundo. At kahit na hindi kumitil ang drone, magsisilbi ito bilang advanced scout ng artillery, magpapadala ng eksaktong coordinate para tapusin ng mga kanyon o rocket ang trabaho. Ang tanging paraan para makalaban sa banta na ito ay ang pagbuo ng isang pambansang network ng electronic warfare at anti-drone defense na aktibo 24/7 kahit bago pa man magsimula ang digmaan. Kasama rito ang portable anti-drone system na kayang ijam ang control signals, pilitin ng drone na bumalik o tuluyang mawalan ng silbi. Mga fixed jamming tower na lumilika ng interference bubbles sa paligid ng command center, weapon depot, at critical infrastructure. Dagdag pa rito ang LPI radar low probability of intercept na kayang makakita ng maliit na target kahit na drone na kasing laki lang ng kalapati na lumilipad sa mababang altitude. Kasama rin ng microwave weapon at tactical lasers na epektibo laban sa buong drone swarm lalo na sa urban area at landing beaches. Kasama rin ng mobile jammer na nakakabit sa mga vans, motorsiklo o armored vehicle, isang invisible escort na kasabay ng galaw ng tropa. Kasama na rin dito sa panghuli ang anti-drone shotgun bilang huling linya ng depensa ng mga mobile units sa bukas na lugar. Bukod dito, kailangang malaki ang puhunan ng Taiwan sa SIGINT, Signal Intelligence na kayang i-intercept at i-decode ang communication protocols ng mga drone ng China, pati na ang GPS spoofing system para ilito o pabagsakin ng mga ito. Ang aral mula sa Ukraine ay malupit subalit malinaw. Ang electronic warfare ay hindi naluho. Isa na itong invisible shield ng buhay o kamatayan.
Sa madaling salita, kailangan ng Taiwan ng electronic defense na kasing lakas kung hindi man mas malakas kaysa sa Russia o Ukraine. Dahil sa digmaan na ito, ang kumokontrol sa mababang himpapawid at sa electronic magnetic spectrum ang may hawak ng malaking bahagi ng battlefield. Bonus number 1, ammunition, food, water, and supplies for years of war. Sa anumang modern na digmaan, hindi palaging ang mas maraming nagpapaputok ang nananalo. Sa essence, ang digmaan ay isang labanan ng ubusan. Dahil dito, hindi sapat na maganda ang Taiwan para lamang sa labanan. Kailangan itong maganda para sa pangmatagalang pagtitiis, para mabuhay, kumain, at lumaban sa loob ng maraming taon, kahit patuluyang mahiwalay sa mundo. Sa plano ng China, malinaw ang layunin. Putulin ng lahat ng supply lines. Mga pantalan na wawasakin, mga paliparan na hindi na magagamit, naval blockade sa buong isla, at pangihimasok sa satellite communications. Sa loob lamang ng ilang oras, maaring maging isang nakubkob na isla ang Taiwan at doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Kaya kailangan ngayon pa lang ay magtayo na ang Taiwan ng malalawak na decentralized na reserba, hindi para sa ilang linggo, kundi para sa mga taon ng tuloy-tuloy na digmaan. Una, ang bala at armas. Lahat ng uri at kalibre, mula sa artillery shell hanggang sa rifle cartridges. Kailangan may lokal at tuloy-tuloy na production, kalat-kalat ng mga pabrika, at kung kinakailangan nasa ilalim ng lupa. Kasama rito ang spare part para sa mga sasakyan at weapon system mula makina hanggang microchip. Kung hindi mo kayang palitan, mawawala yun sa loob ng ilang buwan. Ikalawa, ang medical supply. Tourniquet, morphine, antibiotic, benda, surgical tools at serum. Ang hukbo ay hindi lamang nakikitil sa bala, nakikitil ito sa infection, sa kakulangan ng anesthesia at sa hindi maagap na amputation. Ikatlo, ang pagkain para sa mga sundalo at sibilyan. Ang bawat unit na lumalaban ay nangangailangan ng malaking calorie intake araw-araw. Ika-4, uminom ng tubig. Kailangan may sariling water treatment system na nakatago sa mga paaralan, subway station, basement at tunnel network. Kapag naubos ang tubig, hindi na kailangan ng kahit isang bala para manalo ang kaaway. Subalit talagang hindi sapat ang simpleng pag-iimbak. Ang mga reserbang ito ay dapat nakatago, mobile at decentralized. Walang saysayang isang mega bunker na puno ng lahat kung maaari itong burahin ng isang ballistic missile sa unang araw ng mga digmaan. Dapat malinaw ang doktrina, bawat lungsod, bawat distrito, bawat unit militar ay may sariling autonomous reserve. Sa ganitong paraan, kung may bahagi ng bansa ang bumagsak, ang iba ay hindi mawawalan ng kakayahang lumaban ni magutom. Ito ang pagkakaiba ng pagtitiis ng 12 buwan at pagiging isang matagal at walang katapusang bangungot para sa mananakop. Bonus number 2, a harsh reality that be negotiated now. Kahit sabihin na natin ang lahat ng nabanggit, may malaking possibility na matagumpay na masakop ang Taiwan. Mabigat pakinggan, alam ko, pero yan ang reality. At dito tayo dumarating sa pinakamalupit na katotohanan sa lahat. Hindi kayang manalo ng Taiwan ng mag-isa kahit gaano pa ito katapang, kahanda at kamotivate. Ang tagumpay o kahit ang simpleng kaligtasan ay nangangailangan ng direktang intervention ng Estados Unidos at ng iba pang kapangyarihang militar sa Asia Pacific. Para mangyari ito, kailangan wasakin ang tinatawag na strategic ambiguity na matagal nang bumabalot sa pulisiya ng US sa loob ng maraming dekada. At iisa lang talaga ang paraan para magawa yun, iharap sa Washington ng isang kasunduan na hindi nila kayang tanggihan. Kahit pa mga hulugan ito ng pagsuko ng malaking bahagi ng yaman ng Taiwan. Ang pinakamalakas sa braha ng Taiwan ay ang industriya nito ng semiconductor, partikular na ang TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, na gumagawa ng mahigit 90% ng pinaka-advanced na chip sa buong mundo. Ang global na ekonomiya, kabilang na ang ekonomiya ng US, ay nakasalalay sa mga chip na ito. Kailangan ipaalam ng Taiwan sa Washington sa pinakamalinaw at hindi malito na paraan na kapag bumagsak ang isla, wawasakin ang infrastruktura ng TSMC. Hindi ito maaaring mapunta sa kamay ng China at kailangang maunawaan ng US na ang pagbagsak ng TSMC ay magdudulot ng isang global economic catalysm na magpapakita sa Great Depression na parang larong pambata. Sa ganitong paraan, itinatali ng Taiwan ang sarili nitong kaligtasan sa kaligtasan ng ekonomiya ng US at pinipilit ng Washington na tanggapin ang isang malinaw na conclusion. Ang halaga ng hindi pakikialam ay mas malaki, walang hanggan, kaysa sa halaga ng pakikialam. Strategic blackmail ba ito? Oo. Pero sa isang laban para sa kaligtasan, lahat ng bra ay nilalapag sa mesa. Maaaring pagtalunan ito at nauunawaan namin yun. Subalit isang bagay lamang ang tiyak, kapag nagsimula na ang pagsalaki ng China, talagang wala nang atrasan. Ang negotiation ay kailangang mangyari bago pa man pumutok ang unang bala at kahit papabor ang kapalaran na sa Taiwan, ito lamang ang maaaring makaiwas sa tuluyang pagbagsak ng isla.
Sa kasalukuyan, ang possibility na kusang sumuko ang Taiwan sa paraang katanggap-tanggap sa US ay halos wala, practical na zero. Subalit gaya ng sinabi ko, ito ang pinakamakapangyarihang braha ng Taiwan at maaari itong maiwasan ng pagkitil ng milyong-milyong tao, sundalo man o sibilyan sa magkabilang panig. Kasabay nito, kailangan palalimin ng Taiwan ang ugnayang diplomatiko at strategic sa mga bansang gaya ng Japan, Pilipinas at South Korea. Ang mga bansang ito ay mayroong direktang interes sa magiging resulta ng labanan, lalo na ang Japan at South Korea, na ang mga ekonomiya ay lubos na nakadepende sa tuloy-tuloy na supply ng Taiwanese semiconductors. Ang pagbagsak ng industry na ito ay wawasak sa kanilang supply chain, industriya ng technology at mga merkado. Dahil dito, dapat silang maging handa na magbigay ng logistical, defensive, humanitarian at intelligence support sa Taiwan bago pa man tuluyang maganap ang isang pagsalakay. Subalit sa huli, iisa pa rin talaga ang reality. Sa ngayon, ang antas ng ganitong regional commitment ay talagang mukhang malayo pa.